Ang kwento na ito ay tungkol sa isang babaeng 14 years old na nangarap na maging model at artista pero isang araw ay bigla na lang itong nawala. Sa taong 2006, lumipat ng bahay sina Georgina Kruger sa Stendal Stanza, Berlin kung saan kasama niya ang kanyang pamilya. Kilala si Georgina sa palayaw na Gina. Ang kanyang ina ay si Vena Kruger at hiwalay naman ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay hindi na kinilala. May kapatid ding itong babae at lalaki. Ito ay si Michelle at si Tommy. Pero si Tommy ay nakatira sa ibang bahay. Bagong transferi lang si Gina sa kanilang paaralan kaya wala pa siyang kaibigan dito. Maraming babaeng naiinggit at naasar kay Gina dahil maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Si Gina ay isang maganda at mabait na dalaga. Pero wala namang pakialam si Gina sa mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Pangarap ni Gina na maging artista at maging modelo. Sa harap ng salamin ay ginagaya niya ang mga eksena ng kanyang idolong babae. Mahilig ding sumayaw si Gina at magsuot ng mga magagandang damit. Lagi siyang naharap sa salamin para tignan ang kanyang itsura at pananamit kung bagay ba ito o hindi sa kanya. September 22, 2006, sa araw ng Biyernes, nakatanggap si Gina ng isang offer na mula sa Turkey for Beginner. Ang Turkey for Beginner ay isang ahensya ng mga baguhan at gustong mag-artista. Ang ahensya ay nangakong tatawagan siya sa araw ng Lunes para sa kanyang gagampanan, September 25, 2006, sa araw ng Lunes. Ang araw na pinakaantay ni Gina na tawag ay walang dumating. Walang tawag na natanggap si Gina, kaya nalungkot ang dalaga dahil in-expect niyang matutuloy na ang inaasam-asam niya. Sa araw na ito ay pumasok si Gina sa kanyang paaralan. Sa hapon ay pauwi na si Gina sa kanilang tahanan. Bandang alas 2 ng hapon ay nakita nilang sumakay ng bus si Gina at bumaba sa bus stop at naglakad na pauwi dahil malapit lang naman ang bus stop sa kanilang bahay. Dito ay hindi na nakauwi si Gina. Ang kanyang lola at kapatid na babae ay nasa bahay nila. Inaantay si Gina dahil saktong nakaluto na ng pananghalian ng kanyang lola. Inaantay na ng ilang minuto si Gina pero wala pa rin ito kaya pagsapit ng alas 2 ay sinubukan na tawagan ng lola si Gina pero hindi ito makontak. Pagkalipas ulit ng ilang minuto ay sinubukan ulit na tawagan pero wala pa rin. Kaya napatawag na siya sa paralan ni Gina pero ang sabi ng paralan ay nakauwi na si Gina kanina pa. Pagka-uwi ng nanay ni Gina ay agad sinabi ng lola na wala pa si Gina. Kinabahan naman agad ang magulang. Baka nagtampo ito o nalungkot dahil hindi siya tinawagan ng Turkey Beginners. Pero nagtataka na sila dahil hindi naman daw ganun mag-isip si Gina. Bagkos ito pa ay positibo sa lahat ng pananaw nito. Lagi rin siyang nag-a-update sa pamilya kahit saan man magpunta ito. Ayaw niyang nag-aalala ang kanyang mga pamilya kaya lahat sinasabi niya. Hindi rin siya nagpapatay ng kanyang cellphone. Dito ay kinabahan na at agad-agad ni-report ng nanay niya ang pangyayari. Lahat ng lugar ay naghanap ng mga pulis pero walang makita na Gina o kahit man lang kagamitan ng pagmamay-ari ni Gina upang maging ebidensya kung siya ba ay dinukot o naglayas. Ang mga pulis ay gumamit na rin ng mga aso upang madetect ang amoy ni Gina kaso wala pa rin. Inalam ng mga pulis kung saan siya huling nagtungo. Sa oras ng alas 2:06 ay nadetect sa kanyang cellphone na nasa Stendal Stanza siya pero pagdating ng alas 2:08 ay nakapatay na ang cellphone ng dalaga. Pagkalipas ng 3 taon ay nagsagawa ulit ng paghahanap ang mga pulis. Gumamit ulit sila ng aso at dito ay wala pa rin nangyari sa kaso ni Gina. 2016, nagsagawa ulit sila ng paghahanap at pagtatanong sa mga kapitbahay ng pamilya Kruger. May nakapagbanggit tungkol sa isang lalaking 30 years old na madalas mapatingin sa mga batang dumadaan sa harap ng bahay nila. Nasabi rin na nagkakaso na ang lalaki mula sa isang batang babae. Sinabi pa nilang madalas daw ang pag-message niya sa mga dalaga at tinatanong kung nakipag-sex na daw ba sila sa kanilang boyfriend o may karanasan na ba sila. Kung wala ay pwede naman daw niyang turuan. Nagpapanggap din siyang binata upang maloko ang mga high school na babae kaya nagsumbong ang mga dalaga kaya dito ay nalaman nilang may pagkamanyak ang lalaki. Ang lalaking kapitbahay lang ng pamilya Kruger ay si Ali Ka, isang ama at may 3 anak. Ang pangalan ng asawa niya ay si Melik. Nakatira sila sa apartment kung saan malapit lang ang bahay ng pamilya Kruger. Si Ali ay lumaki sa Middle East. Wala siyang trabaho. Puno ng utang si Ali. Nagkakapera lang siya sa mga extra-extra. Wala rin itong kaibigan. Kung sino-sino na lang ang nakikita niya at nakikipag-usap lamang ito. Nagpapanggap siyang maayos at may kaya pero wala naman pala. Ang mga pulis ay binigyan ng atensyon ng mga sinabi ng tao sa kanila. Tinignan nila ang criminal record ni Ali at dito nga ay may nakita sila. Sangkot si Ali sa panggagahasa sa isang 17 years old na dalaga. Niyaya niyang dalaga na pumasok sa basement at bibigyan niya ito ng cellphone. Pagkapasok ay agad nitong hinampas ang ulo ng dalaga tsaka nito ginahasa. Tinakot na lang niya ang dalaga na kung magsusumbong siya ay papatayin siya at ang kanyang pamilya.
pamilya. Akala ni Ali ay natakot niya ang dalaga pero nagkamali siya. Pagkalabas ng dalaga ay dumiretso agad ito sa mga pulis at nagsumbong. Agad namang dinampot si Ali at nakulong ito. Dahil sa kulang na ebidensya at magandang alibay ni Ali ay nakalaya ito. Sinabi niyang nagkakagusto sa kanya ang dalaga pero ayaw ni Ali sa kanya. Nung pumasok si Ali sa kanyang basement ay sinundan siya ng babae at niyakap-yakap siya. Dahil doon ay nasampal ni Ali ang dalaga sa likod ng ulo at doon ay nahimatay ito. Sabi pa ni Ali na ayaw niyang masira ang kanyang minamahal na pamilya. Nakalaya rin si Ali pagkalipas ng 1.5 taon. Ang pamilya ni Ali ay hindi naniniwala sa sumbong ng babae na nirape siya ni Ali. Ayon sa mga pulis, nung tinignan nila kung saan inatake ni Ali ang dalaga noon, ay doon din mismo kung saan huling nakita na nakatayo ang babae na si Gina. Ganon din ang pag-review nila sa cellphone ni Gina, kung saang lugar na nagpunta at huling nakabukas ang cellphone ni Gina. Sinubukang ipaamoy ang aso sa basement ni Ali pero wala itong naamoy na kahit ano kay Gina. Wala ring witness, wala ring makapagturo na sa basement mismo kaya hinayaan na lang nila ito. Pero may plano na pala ang mga pulis at mga agent. Nahirapan sila kung paano malaman ang totoo at kung paano ito mapapaamin. Sila ay nagplano ng ibang strategy. Kinausap nilang isang agent. Nagpanggap itong si Hokan. Si Hokan ay magpapanggap na businessman at mayaman na magbabalak ng negosyo sa Berlin. Magpapatayo ito ng car wash at kailangan niya ng tao. Ang pinaka-goal niya ay mapalapit kay Ali at kunin ang tiwala nito sa kanya. Alam nilang kailangan ni Ali ang pera dahil sa pagkakabaon sa utang kaya yun ang unang step nila. Nagtambay si Hokan sa baba ng apartment ni Ali, doon mismo sa cafeteria. Dito ay pinagsabi niyang dayo lang siya at gusto niyang kumuha ng car wash manager. Agad naman nalaman ni Ali kaya nag-apply agad ito. Siya naman ang pinili ni Hokan at tuwang-tuwa naman si Ali. Pagkalipas ng ilang buwan ay maganda ang tratuhan ng dalawa at may tiwala ng buo si Ali kay Hokan. Pangalawang strategy nila ay ang pagdating ng girlfriend ni Hokan na si Susie. Ang plano naman ni Susie ay para mapalapit ito sa asawa ni Ali. Ganon din ang seste, kukunin din ang tiwala ng asawa ni Ali. Madalas bigyan ng regalo ni Susie ang mga anak ni Ali. Ang dalawang babae ay nagkaroon din ng magandang trato sa isa't isa. Pero bigo pa rin sila at wala pa rin silang makitang lead. O kahit isa ay wala man lang nabanggit ang asawa ni Ali at kahit si Ali mismo. Pangatlo nilang strategy ay paglabas ng pinsan ni Hokan na si Cor. Nagpanggap si Cor na isang kriminal nung kapanahunan niya. Pati ang mga pera niya ay galing mismo sa ilegal. Gusto niyang isama si Ali sa mga gawaing kriminal at para kumita ng malaking pera. Pero tumanggi lang si Ali. Kwento rin ni Cor ang mga krimen na kanyang ginawa pero hindi naman nagsalita si Ali at hindi naman nagkwento ng kanyang mga karanasan. Wala naman siyang binanggit na isa tungkol kay Gina Kruger. Kaya sa pangatlong pagkakataon ay bigo pa rin sila. Nakaisip ang mga pulis at agent kung ano nga ba ang isusunod nilang plano. Ito na ang huli nilang plano. Kung hindi pa gumana ito ay wala na silang pag-asa. Isang araw tinawagan ni Hokan si Ali. Nag-usap ang dalawa at sinabi ni Hokan na gusto niyang maalis sa buhay niya si Susie. Si Susie daw ay sagabal sa mga plano ni Hokan. Isa rin daw itong agresibong babae at nananakit. Gagawa din daw ito ng iskandalo kung iiwan siya ni Hokan. Kaya ang balak ni Hokan ay paligpit si Susie. Nagpakita naman ng malaking halaga si Hokan. Sinabi nito kung sino ang makakapagligpit sa kanyang girlfriend ay ibibigay niya ang mga dolyares. Agad namang napaisip si Ali sa malaking pera. Sinabi niya sa sarili niya na kung makukuha niya ang perang yun ay mababayaran niya na lahat ng utang at may sobra-sobra pang pera para sa kanyang bisyong sugal at para sa kanyang pamilya. Agad namang tinanggap ni Ali ang offer at siya mismo ang gagawa. Sinabi na lang niya na ako na mismo ang gagawa dahil madali lang itong gawin. Dito ay unti-unti nang nahulog sa bitag si Ali. Tinanong siya ni Hokan na kung paano niya ito gagawin. Paano kung mahuli ka at ako at ang mga pwedeng mangyari sa'yo at sa akin kung mahuli tayo. Dito ay nagulat ng agent dahil inamin na ni Ali ang lahat-lahat. Ito ang nasabi ni Ali. Madali ito dahil nagawa ko na ito. Ako ang pumatay at nagtago ng bangkay ni Gina Kruger. Ako mismo ang sospek sa dalaga. Dahil dyan ay success ang mission ng mga agent at pulis. Hindi alam ni Ali na may nakatanim pala sa sasakyan na voice recorder habang nag-uusap sila ni Hokan. Agad-agad siyang dinampot at ikinulong. Ang na-record namang boses ni Ali ay ang isa sa pinakamatibay na ebidensya na siya nga ang may gawa kay Gina Kruger. Hinatulan si Ali ng panghabang buhay na pagkakakulong. Nakakalungkot lang ang sinapit ng isang dalagang babae na mataas ang pangarap at hindi na nasilayan ang kagandahan ng mundo. Kung gusto nyo ng ganitong video ay pa-share, like, subscribe na rin po. Lubos po akong nagpapasalamat. Ingat at God bless!